Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pag-issue ng Executive Order o EO para sa Philippine-Korea Free Trade Agreement at dalawa pang proyektong infrastruktura na magpapahusay sa agricultural productivity at regional connectivity. Sa isang pahayag, sinabi ng NEDA na sakop ng EO ang tariff commitments ng bansa sa ilalim ng Philippine-Korea Free Trade Agreement o PHKR FTA. Layunin ng Philippine-Korea FTA na palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagpapaganda ng daloy ng kalakalan at pamumuhunan, pagtanggal sa mga balakid sa market access at paglikha ng bagong oportunidad para sa pagnenegosyo. Sa ilalim ng kasunduan, magbibigay ang Korea ng preferential duty-free entry sa mahigit 11,000 produktong Pinoy na nagkakahalaga ng 3.18 bilyong dolyar o 87.4% ng kabuuang Korean imports mula sa Pilipinas. Bukod sa EO, inaprubahan din ng NEDA Board ang 37.5 bilyong pisong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project o INISAIP ng National Irrigation Administration o NIA. Kasama sa proyekto ang pagtatayo ng Earth and Rockfill Dam sa tapat ng Palsiguan River sa Abra, isang afterbay dam sa Nueva Era sa Ilocos Norte at iba't ibang linked irrigation canals na nagseserbisyo sa pangunahing irrigation systems. Ani NEDA Secretary Arsenio Balisacan, magbebenepisyo ang INISAIP sa mahigit 32,000 mga pamilya. Pauunlarin nito ang kabuhayan at isusulong nito ang ekonomiya sa rehiyon ng Ilocos at Cordillera. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Securities and Exchange Commission o SEC ang pagbubukas ng bagong extension office nito sa lungsod ng Lipa. Ito ay kaugnay ng pagsisikap na matulungan ang pagkakaroon ng negosyo o business formation, pamumuhunan sa high-growth regions at pagbabantay sa fraudulent at abusive practices sa corporate sector. Pinasinayaan ng komisyon nitong ika-17 ng Desyembre ang SEC Lipa Extension Office sa ikalawang palapag ng Carnes Building, P. Torres Street, Poblacion, Barangay 8 sa Lipa City, Batangas. Pahayag ni SEC Chairperson Emilio Aquino, sa pamamagitan ng SEC Lipa Extension Office, inilalapit nito ang mga serbisyo sa mga tao sa lugar. Sakop sa jurisdiksyon ng SEC Lipa Extension Office ang mga lungsod at probinsya ng Calabarzon o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, maging ang Mimaropa o Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Hahawakan na ng SEC Lipa Extension Office ang aplikasyon para sa pagrerehistro ng mga korporasyon na nakabase sa Calabarzon at Mimaropa. Kukunin na rin ito ang pagmamonitor sa compliance ng mga korporasyon sa kanilang reportorial requirements sa ilalim ng mga kaukulang batas, tuntunin at regulasyon. Malaki rin ang inilago ng ekonomiya ng rehiyon ng Katimugang Tagalog. Sa katunayan, Calabarzon ang ikalawa sa pinakamalaki ang share sa lahat ng mga rehiyon sa industrial sector at accounting na may 14.7% ng National Gross Domestic Product. Ikatlo na ang SEC Lipa Extension Office sa binuksang bagong opisina ng komisyon ngayong taon. Kasunod dito ng pagbubukas ng extension offices sa Coronadal noong Setyembre at sa Butuan noong Marso. Sa ngayon, 13 na ang kabuuang extension office ng komisyon, ang ibang lokasyon sa Baguio, Tarlac, Legazpi, Cebu, Bacolod, Iloilo, Tacloban, Zamboanga, Davao at Cagayan de Oro. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pangwakas sa ating balitang negosyo at kalakalan, tinatanggal ngayon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel hindi lamang ang mga pasaway na agricultural importers ngunit pati na rin ang mga underperformers sa Department of Agriculture o DA Senior Management Team. Iniulat ng kalihim na 5 pang importers, 3 sa sektor ng palaisdaan at 2 sa sektor ng pagkakarne ang mapapabilang na sa blacklist ng DA. Hindi naman nagbigay ang kalihim
kalihim ng detalye hinggil sa identidad ng mga tinanggal. Matatandaang nitong ika-10 ng Desyembre, inanunsyo ng DA na sa huling 6 na buwan, 10 import companies ang blacklisted na may aligasyon ng pagiging sangkot sa illegal trade at smuggling. Pagbabanggit ni Chu Laurel, lampas na ang bilang ng mga kumpanyang blacklisted sa ilalim ng kaniyang pangangasiwa bilang DA chief kumpara sa kabuang bilang mula sa naunang 6 na taon. Inaasahan ang Republic Act o RA No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na ipinatupad nito lamang Oktubre na palalakasin nito ang enforcement powers ng DA at Bureau of Customs o BOC laban sa mga masasamang trader. Si Chu Laurel ay itinalagang DA chief sa loob pa lamang ng 1 taon simula nang hirangin siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siya ring nagsilbi bilang kalihim ng kagawaran ng agrikultura nang maluklok ito sa pwesto noong Hulyo taong 2022. Sa kabila ng pagtatanggal at pagbibigay babala ng kalihim sa mga opisyal nito, umaasa itong hindi madedemoralize at makakasabay din ang mga ito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza de Guzman para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.